For today's video nga po mga kumare, ito gagawa nga po pala ako ng aking pang-ulam. At meron po tayo dito ng pako, kamatis, sibuyas, itlog na maalat at kalamansi. Yan. At yan, itihanda nga natin ang ating lalagyan. At hugasan muna natin ang ating pako. Kailangan hugas na hugas. Kasi ito, minsan kasi may mga uod na maliliit, kaya kailangan hugasan muna natin ng mabuti. Yan. At syempre, hugasan na din natin ang ating kamatis. Syempre, diyan lang muna yan habang himayin na natin ang ating pako leaves. Yan. At yan na nga mga kumari ko. Habang hinihimay natin tong dahon, syempre, nakakapag-isip-isip din tayo. Kasi nga, habang naghihimay, tumatakbo ang ating utak. Maraming gumagana at lumalaro sa ating utak. Pero syempre, ang nasa isip ko lang masarap kumain mamaya. Ito na yata ang pinakang sariwa at pinakang walang chemical. Ito kasing pako is a kind of fern na sumisibo lang ito sa mga malalamig na lugar. At ito ay wala tong fertilizer. No spray. Kaya sureness tayo na ito ay walang chemical. Medyo ito lang talaga maghimay nito ang mabagal gawin. Kasi nga maliliit yung dahon at saka syempre kailangan yung matitigas hindi nakasama. At minsan talaga kapag medyo umay na kayo sa mga, syempre ang ulam lagi sa bahay, pangkaraniwan, karne, manok, baboy, isda. Kapag nauumay na kayo sa mga pang-ulam na yan, ito talaga pang tanggal umay. Ayan. Sino sa inyo ang kumakain ng ganito, yung fern na pako? Kasi ito talaga ay suggest ko talaga once na nakakaumay na at medyo sawa na tayo sa paulit-ulit nating pang-ulam. Kaya maiisip natin talaga ito. Ito talaga ay masarap. Nung una ako hindi kumakain ito. Pero nung natuto ako kumain ito is ganado akong kumain kapag ito ang ulam. Lalo na kung may Siyempre ito masarap din talaga. May kaulam na isda. It's either prito or the best na rin talaga ang prito. At so, ayan na nga. Tapos ko nang himayin ang ating pako at saka tapos ko na rin hiwain ang ating kamatis at saka ang itlog, sibuyas. Matay kong mang tingnan talaga is mahihirapan akong pag-mix-mixen itong aking pinirepare na ulam. Kaya kailangan natin itong ilipat at kailangan natin ng mas malaking lalagyan.
maliit itong ating lalagyan, ilipat natin to dito sa mas malaking lalagyan. Yan. Hindi ko na mahantay ang lunch time. At parang gusto ko na kumain. Dahil nga hindi ako kumain kagabi ng dinner. At isa-isa na natin itong ilalagay. Siyempre, kamatis muna. Ito talaga napakasimple lang ihanda. Dahil once na hiwa-hiwa mo na at na himay-himay mo na yung anong yan is yan. Siyempre, kailangan i-sprinkle natin yan ng konting asin. Konting asin lang, baka kasi umalat. Yan. At syempre, konting kalamansi. Ito talaga ang sarap. Yum, yum. Siyempre, dahil hindi naman natin pwedeng ilagay ang ating itlog ng ganito at may balat, siyempre, kailangan natin ito gananin. Masipag kasi ako kaya hindi ko na to hiniwa-hiwa. Ganito na lang yan para mas madali. Easy step. Siyempre, yung mga tamad ganan talaga, hindi na natin kailangan ng perfect. Hindi kasi ako perfectionist. Kaya talaga ako inaamoy natin to ha, kasi baka hindi na goods yung itlog. Ang itlog na maalat kasi talaga, minsan yan may mabilis tong masira Yan. Tapos, titikman na lang natin kung pasado na sa ating desired lasa. Diyan! At yan na nga, hinalo-halo na natin ito. Halo-haloin. Ang masarap na. Yan na ang aking finished product ng pako. Fern pako. At saka, syempre, pinili natin yung mga crunchy na ano siya, yung kamatis na medyo hindi masyadong hinog. Dahil crunchy din ito. Ayan. Tikman na natin. Sarap. Sarap kumain.